Kabayan, Kerwin Espinosa ay handa na daw tumistigo laban kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Aba, yung mga dating aminadong drug lord, pwede nang gawing testigo ngayon mga kababayan ha. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna tayo ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong si Kerwin Espinosa, binaril nga ito nung nakarang araw. At ayon kay Kerwin Espinosa, yung bumaril daw sa kanya ay para daw sniper. Pero bakit sa katawan siya binaril mga kababayan? Kung talagang sniper yon, bakit hindi sa ulo? Talagang walang balak na patayin itong si Kerwin Espinosa mga kababayan na tumakbong mayor ngayon sa Albuera, Leyte. Tandaan natin mga kababayan ha, itong si Kerwin Espinosa ay aminado yan. Siya mismo ang umamin na drug lord siya noon sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, tumatakbong mayor sa Albuera, Leyte mga kababayan. Talaga napakatindi ng panahon ngayon. At ito pa yung mas matindi. Dahil nga, yung pinagbibintangan na nag-utos o nagpapatay kaya Kerwin Espinosa, nagpapahiwatig itong si Kerwin Espinosa mga kababayan na itong si Mayor Lucy Torres Gumis at itong si Congressman Richard Gumis mga kababayan. Dahil nga daw, bakit yung 7 pulis ormok ay bakit andun daw sa Albuera? Sigurado ka ba na utos yan ni Congressman Richard Gumis na yung mga pulis na yan ay pumunta dyan sa lugar na yan? At napakatanga naman ng mga kriminal na yan, halimbawa na magpapa-aristo sila kaagad ma-aristo. Ang tindi naman yan mga kababayan. Hindi ba talagang halatang halata naman na scripted yung pinagagawa ninyo? At isa pang napabalita natin kaya ngayon, pinipilit itong si Kerwin Espinosa na maging testigo doon sa ICC laban nga kay dating Pangulong Duterte kasi nga yung mga witness na gusto nilang iharap doon sa ICC mga kababayan ay walang mga ID. Walang pagkakilanlan. Kaya naghanap sila ngayon ng maging witness laban kay dating Pangulong Duterte. Antindi ng mga taong ito. Oy, Speaker Romualdez, di ba tagaliti ka rin? Baka naman. Kayo na yung bahala kung gusto mga kababayan. Baka lang naman. O ito na, wag na natin itong patagalin Sabay-sabay na natin itong panoorin. Bago ngayong gabi, tinanggal sa pwesto ang hepe na Ormoc City Police matapos tukuying persons of interest ng 7 tauhan nito sa pamamaril sa mayoral candidate ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa. Ayon nito kay PNP spokesperson Jean Fajardo, batay sa ulat ng Super Radio DZBB. Nangangamba. Yung mga pulis mga kababayan, hindi yan magaling bumaril. Bakit buhay? Yan si Kerwin. Pulis yan, magaling yan. Pag pulis, di ba, talaga magaling bumaril. Pero, tapos sniper pa daw. Pero bakit dyan sa braso mo lang banda, binaril, Kerwin Espinosa? Sa kanyang kaligtasan sa Espinosa na nakalabas na ng ospital. May report si Ian Cruz. Hagip sa CCTV kahapon ang kaguluhan sa kampanya ng partido ni mayoral candidate Kerwin Espinosa sa isang covered court sa Albuera, Leyte. Nabaril si Espinosa. Sugatan din ang kapatid niyang si RR na nasa gilid ng poste ng court. Dinala sila sa ospital sa Ormoc City. Kanina, naabutan namin siyang lumabas ng ospital. Dahil sa rason ng seguridad ko, nawalan ako ng tiwala sa mga kapulisan sa Ormoc, maliban sa mga matino. Nangamba raw siya sa kanyang seguridad, lalo't ayon sa PNP, 7 pulis Ormoc ang person of interest sa pagbaril. Nasa PNP custody na sila at dinisarmahan. Naka-assign po sila lahat sa Ormoc City Police Station po. So ang inimbestigahan po natin ngayon
ay kung ano ang kinalaman po nila dito. Iniintay po yung result po ng ballistic examination kung meron po dito sa mga na-recover na barel na recently naiputok. Yung ating buong pwersa ng Leyte Police Provincial Office ay patuloy na nagkakandak ng in-depth investigation. Ang balang tumama kay Espinosa, pumasok sa dibdib at lumabas sa balikat. Bukod sa magkapatid na Kerwin at RR, may sugatan ding minor de edad. Ang hinala ni Espinosa, sniper ang gunman at nagtago sa isang bahay malapit sa covered court. Sinagot niya ang mga naghihinalang ambush me ang nangyari. Sino namang mag-scripted na dito sa dibdib ko ang tama? Kulang pa yun, umiyak ka nga, Kerwin Espinosa. Ang kapal ng mukha mo. Pwede namang hindi mo alam na barilin ka. Pwedeng mayroong tao na nagplano niyan. Dahil gustong, alam na natin mga kababayan kung anong kalalabasan ng ano na ito, ng investigasyon na ito. Malamang ituturo na naman nila yan sa kampo ni dating Pangulong Duterte. At yung 7 pulis na yan, baka talagang tinanim yan dyan. Baka biglang umamin yan na ganito. O, inutusan nga kami ni ganito. Talaga namang, bakit ba bigla-bigla at napakabilis maaristo yung mga pulis na yan? Ganun ba ka tanga? Yung mga yan, gagawa ka ng krimen, tapos kaagad-agad ka pala, maaristo ka agad. Napaka, ano naman yan mga kababayan? Napaka babaw naman. Ng kanilang ginawang dahilan, mga kababayan? At double action pa ang bala. Nakita nyo naman na malaking butas ang aking braso. Ipinagtataka niya rin kung bakit nasa bayan ng Albuera ang ilang pulis ormok. Ang ano ko ay sana mabigyan to ng pansin ni Mayor Losi kasi siya ngayon ang alkalde ng Ormoc City. Kung bakit napunta yung mga pulis mo sa aming lugar sa Albuera, lalong-lalo ka na Congressman Richard Gomez, sana mabigyan mo to ng pansin na parang hindi tama. Wala akong binibintangan. Ano bang tawag niyan? Bakit nananawagan ka sa dalawa na yan, na mag-asawa na yan? Ano bang ibig mong sabihin? Na sana mabigyang pansin. Ibig sabihin, para bang sinabi mo na bakit inutusan mo yung 7 pulis mo na pumunta rito sa Albuera? Bakit gusto mo akong ipapatay? Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Parang ganun din naman talaga ang gusto mo iparating, Kerwin. Kung sino. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ng mag-asawang Gomez. Si Kerwin ay anak ni dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. na kasama sa drugs watch list ng Administrasyong Duterte at napatay sa isa umanong shootout sa kulungan. Si Kerwin mismo isinangkot din sa drug trade pero binasura ng korte ang ilan sa mga kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Malaking kalukuhan mga kababayan. Ano kakulangan ng ebidensya? Siya mismo ang umamin na drug lord siya. At yung mga droga na nakumpiska doon sa kanilang pamamahay. Grabe, ang dami nun mga kababayan. Tapos, napawalang sala. Ano ba yung batas natin sa ating bansa? Ano bang paraan? Paano ba matukoy, excuse me, na talagang ikaw ay isang drug lord? Pag marami kang pira, makakalabas ka. Tapos pag wala ka, yung mga ano lang, mga tagalakad lang, nakukulong. Na halos napakatagal. Yung iba talagang umaabot na ilang taon. Pero itong si Kerwin Espinosa, pagkatapos ng termino ni dating Pangulong Duterte, 1 taon lang yata mga kababayan, wala na. Laya na si Kerwin. Laya na si Laila de Lima. Laya na lahat ng may involvement sa droga. Ngayon, anong nangyari sa bansa natin ngayon? Kalat ang droga mga kababayan. At ang kapalang mukha nitong si Kerwin Espinosa, gusto daw niyang mabigyan ng hustisya yung pagkamatay ng kanyang ama. Paano na lang
May hustisya ba sa mga biktima? Sa mga ipinakalat ninyong droga dyan sa lugar ninyo? O kahit saang lugar na nakakarating yung mga droga na ipinakakalat ninyong mga hindot kayo? Ang lakas ng loob mo na magsabi ng hustisya. Hindi mo ba alam na napakaraming buhay ang sinira sa ginawa ninyong mag-ama kayo? Yun na mga kababayan, dito lang muna at bago tayo magtatapos, hintayin natin si Kerwin Espinosa, baka manalong mayor pa yan. Grabe ha, talagang napakatindi ng mga taga-Albuera-Leyte kung iboboto nyo pa yan tao na yan dyan sa lugar ninyo. Ang tindi, grabe naman kayo kung hindi nyo mapag-isipan yan. Iboboto ba ninyo yung mga ganyang klaseng mga tao na yan? Shout out kay Diomedes Alas. Dapat yung panahon sa eleksyon hindi yan ibinoto. Ronde. Ayon kay kay Claire Castro. Shout out rin kay E.J. Ferrer ha. Shout out kay Leone Torrijano. Shoutout kay Ma'am Bertie Ferral G sa Pulilan Bulacan, kay Ma'am Joyce Tanzapan, kay Ma'am Edisa Borbi, Edgar Roduno, kay Rolando Lalik, kay Baltasar Ralano, kay Takits Mix TV. Shoutout sa iyo, Takits Mix TV. Shoutout kay Arthur Bitirbo, shoutout kay Mayma Dilion, kay Noli, shoutout kay Efren Biton, kay Benjamin Martinez, kay Kumil Martinez, at kay Noel Mukang, at kay Ma'am Joyce Tanzapan, kay Ma'am Elisa Borbi, kay Sammy Trabajada Cooper, at kay sino ba yon? Binok TV. Yun ang kay Michelle Bolima, shoutout din sa iyo, idol ha. At once again, this is Ronde TV, mo ingat yung lahat. God save the Philippines.